Dear Madam Native Filipina, mapagpalang araw po sa iyo at sa iyong mga taga-subaybay. Gusto ko pong ma-share ang kwento kong AFAM. By the way, Madam, ako po pala ay may anak sa una kong asawa at dalawa naman sa pangalawang asawa. Ako po ay kasal sa una kong naging asawa, pero 18 years na po kaming nagkahiwalay. Yung pangalawa naman ay mahigit 1 taon pa kaming nagkahiwalay, Madam. Hindi ko po kasi nagustuhan ang ugali ng pangalawang partner ko, lalo na pagdating sa usapang financial. Napaka makasarili. Madam, January of this year, 2024, ay namit ko ang isang AFAM through Facebook Messenger. Nakapag-post kasi ako sa isang group page. Nakita niya ang post ko doon. Never naman po siyang nag-react or nag-comment. Na-notice niya lang ito. At nag-message siya kaagad sa akin. Ang sabi niya, can we be friends? Madam, in-stalk ko muna ang Facebook account niya pero naka-private po. Kaya inaccept ko na lang yung message niya sa Messenger. At doon na po, Madam, nag-umpisa ang usapan namin. Halos araw-araw na kaming magka-chat. Minsan naman ay video call sa umaga at sa gabi. Kasi magkaiba po ang oras natin sa kanila. Happy naman po pero minsan sinubok niya po akong hingian ng naked pictures. Siyempre, hindi ako nagbigay. Pero sinusubok niya lang daw naman ako. Dahil alam niya naman na magagalit ako. Madam, in short, na-inlove po ako sa kanya by the month of February. Naging kami. Super sweet namin sa isa't isa. Minsan din may time na hindi kami nagkakaintindihan. Maliit na bagay ay big deal sa kanya. At ang pang-aasar niya sa akin lagi ay naked photos. Pero sabi niya rin na hindi naman talaga siya namimilit. Okay lang naman daw kahit wala. Pero gusto niya sa isang babae ay sexy. Hanggang minsan, inamin niya na tanggap niya naman daw ang mga anak ko. Pero gusto niya na doon kami magstay sa Canada. Marami daw kasing trabaho doon. At pwede akong makapagtrabaho. Para masuportahan ko ang mga pangangailangan ng mga anak ko. Gusto ko rin yung ganon, yung ako mismo ang magtatrabaho para sa aking mga anak. By the way, Madam, 65 years old na siya at may nararamdaman na rin sa katawan. Mataas ang blood sugar, kaya may maintenance na siyang gamot. May insulin na din na tinuturok sa kanya. Minsan, Madam, ay dumating kami sa punto na hindi okay ang daloy ng usapan. Hinamon ko siya na i-block niya ako para hindi na kami makapag-usap sa Messenger. Hindi ko alam kasi nagsiselos pala siya kasi sa TikTok account ko, halos foreigners ang friends, pati na rin mga followers ko. Friends ko po siya sa TikTok, pero bago ko siya naging friend doon, sinubukan niya po pala ako. Dahil gumawa po siya ng ibang account, minessage niya po ako, Madam, kung pwede bang maging kami. Pero ang sagot ko sa kanya ay pwedeng maging friends lang. Hindi ko naman naisip, Madam, na siya pala yung nagme-message sa akin gamit ang ibang account. Madam, galit po siya sa akin. Ang sabi niya, sinungaling daw ako at hindi siya nagtitiwala sa akin. Pero Madam, nakailang beses ko na rin po siyang sinabihan na i-block niya ako. Ayaw niya rin gawin. Hanggang isang beses ay nagkahamunan na kami na i-block na lang ang isa't isa. Kaya ayun, binlock niya po ako sa Messenger. At ang sabi niya naman, ay ako na daw ang mag-block sa kanya sa TikTok. Pero hindi ko po ginawa. Sinabi ko sa kanya na ikaw na lang ang mag-block sa akin sa TikTok. Pero Madam, ang nangyari ay in-unblock niya po ako sa Messenger. Pagkatapos ay tinawagan niya ako. Ang sabi ko sa kanya ay gawin na niya. I-block na lang niya ako kaagad. Pero ang sabi niya sa akin, Madam, hindi daw niya kaya. Madam, nakita ko po na pinipigilan niya pong pumatak ang kanyang mga luha. At sinabi niya na lang na matulog na daw ako kasi umabot na ng 1:00 ng madaling araw ang diskusyon namin. So, in short, naging okay ulit kami. Nangako siya na hindi na niya gagawin na awayin ako hanggang Huwebes Santo at Biyernes Santo, Madam. Hindi ako nag-open ng Facebook, pati na rin ang TikTok. Pero nagpaalam naman ako sa kanya. Ayaw niya pala ng ganoon dahil ang gusto niya everyday, chat and video call. Kahit sandali lang. Pero bakit minsan sinasabi niya, Madam, friends lang kami. Minsan lover. Minsan, nasabi niya rin sa akin na matanda na daw siya. Ang gusto niya na lang ay peace of mind, privacy and happiness. Kaya Madam, minsan, napupunta ako sa dating site.
Pero pakiramdam ko nasusundan niya ako. Kasi minsan ang sabi niya, "You are always playing the man all the time." Huwag ko daw gagawin yon. Tapos pakiramdam niya daw pinaglalaruan ko lang siya. Ang sagot ko naman sa kanya ay hindi naman sa ganon. Minsan kapag bago siya matulog, sinasabi niya, "Stay away talking to other men." Madam, nagplano din siya na pumunta dito sa Pilipinas. Pero sa ngayon daw, hindi pa. Kasi mainit daw ang panahon. Mahihirapan daw ang katawan niyang mag-adjust sa napakainit nating klima. Ang plano niya ay doon ako magstay sa Canada. Inisto ko din yung Facebook niya, madam. At may nakita akong ilang komento ng mga baby girls. At react minsan. Madam, nakaramdam ako ng selos. Pero hindi ko lang sinasabi sa kanya. Kahit doon sa TikTok niya ay natatakot din ako. Baka biglaan lang siyang mang-ghost. Kaya minsan nagdadalawang isip din ako sa kanya. Di ko rin siya matiis, madam, na hindi i-chat or replyan ang mga messages niya sa akin. Madam, update. Inopen ko pala ang TikTok ko. Kahapon lang. Pinalitan ko ng profile kaninang umaga. At masama na naman po ang loob niya. Gumawa po pala ako ng panibagong account sa TikTok para hindi niya makita na nag-o-online ako sa TikTok noong April 7. Nagulat po ako kahapon. Naka-follow na siya sa akin. Yung bagong account ko, ha. Instead na nagtatago ako pero na-follow niya pa rin ako. Kaya ang ginawa ko ay nag-follow back na lang din. Ayaw niya kasi nang always akong naka-online. Feeling niya may mga ka-chat ako. Yun nga pala, tinatanong ko kung paano niya nahanap ang bagong account ko. Hehehe lang ang reply niya, madam. Tumawa lang siya. Doon nga po pala, madam, nung mahal na araw na hindi ako naka-online, ay masama pala ang loob niya. Kasi may nag-message daw po sa kanya na layuan ako. Nagdiskusyonan daw po silang dalawa. Huwag na daw po akong makipag-usap sa mga lalaki. Madam, minsan gusto ko na po siyang i-give up. Baka mamaya mang-ghosting lang siya or itutuloy ko pa ba ito? Madam, ito ang update ulit. Kagabi lang ang sweet namin sa isa't isa. Maayos na ang usapan namin. Ang sabi niya, seryoso daw siya sa akin. At pati sa mga plano sa buhay. Hiningi niya po ang number ko. At huli ko na pong naisip na baka tawagan niya ako sa WhatsApp. Pag-send ko ng number, madam, ay hindi po talaga ako nagkamali. Tumawag po siya kaagad sa WhatsApp ko. Hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko, madam. Halos hindi ako makapagsalita. Tapos nakita ko ang mukha niya. Yung sobrang sama ng loob niya at lungkot. Kasi hindi ko sinabi sa kanya na mayroon akong WhatsApp account. Kaya ang ginawa ko po ay inan-install ko ang WhatsApp ko pati na rin ang TikTok. By the way, madam, update na naman. Nagbago po pala si Afam sa akin simula nang tumawag siya sa WhatsApp. Siguro po wala na talaga siyang tiwala. Kaya mag-move on na lang siguro ako. Madam, ito na talaga ang pinaka-last na update. Nagkaroon na po kami ng closure ni Afam. Sinabi ko po sa kanya na mayroon po akong kausap sa WhatsApp, 2. Pero friends lang kami. Madam, galit na naman po siya sa akin. Hiniling ko sa kanya na sana mapatawad niya ako. Pero ang sabi niya, wala na daw talaga siyang tiwala sa akin. Ang sabi ko naman sa kanya, madam, ay nag-uusap lang naman kami bilang magkaibigan. Pero madam, hindi niya po talaga matanggap. Dahil para sa kanya, niloloko ko siya. Hiniling ko na i-block niya na lang ako, pero ayaw niya pa rin gawin. Dahil ang gusto niya daw ay makita lagi ang babaeng nanloko sa kanya at ako daw po yun. Madam, malaking aral po ito sa akin. Sa ngayon po ay hindi na muna ako maghahanap ng Afam para sa akin. Magpapahinga lang po muna ako dahil masakit po ang aking damdamin. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras para mabasa ang aking kwento. Mag-ingat po tayo palagi. Hello, Madam Letter Sender. Unang-una, naniniwala akong super seryoso ng Afam mong yan sa'yo. Dahil kung hindi siya naging interesado sa'yo talaga, hindi ganyan ang magiging reaction niya. No, nasusubukan ka, pati na rin ang pang-i-stalk niya sa'yo, ginawa niya na. That's normal naman na magselo siya dahil marami ka naman talagang friends na foreigners. At syempre matanda na siya. Yung level ng insecurities niya ay sobrang taas na talaga. At takot din siya na maloko at masaktan sa huli. O di ba? Ikaw nga na nang stalk sa FB niya, may nakita kang
mga comments lang ng mga baby girls. Nagselos ka, di ba? So parehas lang din yan ng pakiramdam ni Afam nung inistok ka niya at napakadaming foreigners na iyong friends. Pero since hindi ka talaga napipigilan no, na makipag-usap sa iba, pati yung hindi ka makaiwas sa dating site, ay meaning hindi pa siya ang hinahanap mo. Hindi ka pa kontento sa kanya. May hinahanap ka pang iba. Well, that's your choice dahil sabi mo nga may mga karamdaman na siya. Meaning, pagdating mo ng Canada, baka may full-time job ka na para may income ka to provide your children's needs. Pagdating sa bahay nyo, mag-aalaga ka pa sa kanya. So much better, madam, no? Na humanap ka ng medyo bata-bata pa. Yung healthy pa naman, madam. Since may kausap ka namang iba pang Afam, malay mo, isa doon ang para sa'yo. Hayaan mo na si Afam na makahanap ng babaeng magseseryoso sa kanya. Kasi ikaw, base sa kwento mo, hindi ka pa seryoso talaga. Nag-e-enjoy ka pa masyado na makipag-talking stage sa iba. And as you mentioned, konting bagay lang, big deal na kay Afam. Of course, that's normal kapag matanda na. Mahirap nang ispilengin ang ugali. Maswerte na lang yung iba na yung Afam nilang matanda na nasa tamang pag-iisip pa. But yes, really, I understand him kung saan nanggagaling ang selos niya. Lalo na nung sinabi mong may kausap ka pang iba sa WhatsApp. Hindi lang isa, dalawa pa. No, so let me guess, ilang ulit ka na siguro niyang nahuli. Kaya sinabi niya sa'yo na never niya siyang maniniwala sa'yo, madam. Ang mga Afam kasi, real talk lang, kagaya lang din naman natin. Na once nalaman nilang may kinakausap pa tayong iba, matik na yan na magsiselos at marirealize na maghanap na lang ng iba dahil na-discourage na. Since hindi pa pala tumigil, kaka-entertain ng iba pang mga Afam. Well, madam, good luck po sa next Afam journey ha. At least may natutunan ka sa pagkakamali mo.